ikaw si Mariah. Ikaw yung kapatid ni Irene. So tingnan niyo mga kababayan, kamukha siya ni kumaring Irene. Maganda din. No? Pero mas maganda si Irene kasi siya yung Hello mga kababayan, magandang umaga sa inyong lahat. So nandito naman po ako ngayon sa bahay. At papunta kami ngayon sa Pakibato. Doon sa ospital mga kababayan. Kasi papacheck up ko yung pamangkin ko. May ubo kasi at lagnat. At saka yung mama ko mga kababayan. Papacheck up ko din. Kasi masakit daw yung kanyang dibdib. Dahil siguro sa kanyang balikat. So isama ko na lang din doon silang tatlo. Dahil yung pamangkin ko ay 3 araw na wala nakapasok sa paaralan. So nakadesisyon ako nga dadalhin ko muna sila doon sa ospital mga kababayan. Ipa-check up kung para maresitahan. So, mas maganda kasi yung doktor may magbigay ng gamot kaysa tayo-tayo lang magbigay. So abangan nyo na lang ang mga kaganapan namin mga kababayan. So yun mga kababayan, so, papunta muna kami ng Pakibato. Ipapacheck up ko muna itong mga pamangkin ko kasi nagkalintura po ito sila dalawa. Tatlong pasok na hindi sila nakapasok sa kanilang paaralan. So dadalhin ko muna doon sa ospital sa Pakibato para mag-check up. Hindi kasi maayos yung kanilang lagnat. At yung mga mama nila ay nandoon sa likuran. So kami lang dito sa loob kasi kasya lang sa mga mga bata dito sa loob ng kawawayan. So abangan nyo na lang aming pag-abot doon. Ayun mga kababayan, so nandito na kami sa Pakibato. Wala pa yung doktor mga kababayan, launa pa daw. So dito muna kami sa gym ng Pakibato mga kababayan. Ito yung mga pamangkin ko. Ang sakit ito ay mga ubo at sakit daw sa ulo. So antayin na lang namin dito yung doktor para mapacheck up itong mga bata. So yung mama ko ay hindi na sumama. So dito muna kami dahil hindi mainit. So, merong hangin dito mga kababayan. Hindi na lang kami uuwi. So yung mga kapatid ko ay yung mga mama nila nandito din. Kasama ko ngayon. Meron pang mga bata nga kasama namin mga kababayan. Hindi namin sana isama pero umiiyak, gusto sumama. Sinama na lang namin. So ngayon ang oras ay alas 10 pa. So tiis-tiisin na lang namin dito mga kababayan para ma-check up lang itong dalawang mga kababayan. So kawawa naman dahil wala nang
wala nang hindi na siya nakapasok sa paaralan. 3 araw na walang pasok. So kailangan na talaga ipa-check up. Mas maganda yung doktor para malaman at mabigyan ng karapat-dapat nga gamot mga kababayan. So dito malapit ito sa kanilang barangay hall, ang kanilang gym. Ito po yung kanilang barangay hall mga kababayan. So doon sa kabila ay dyan yung so dyan sa kabila ay dyan yung ospital mga kababayan sa Pakibato. So magkalapit lang po. Yun mga kababayan, at abangan nyo na lang ang mga kaganapan namin. Magandang hapon dyan yung lahat mga kababayan. So nandito na ako ngayon sa kanilang tahanan nila ni Maraya. Ikaw si Maraya. Ikaw yung kapatid ni Irene. So tingnan niyo mga kababayan, kamukha siya ni Kumaring Irene. Maganda din. Pero mas maganda si Irene kasi siya yung siya yung mas tawag dyan? Mas maguwang. siya yung ang ate, siyang ate. So nandito din yung mama ni Samantha. So hindi ko na abutan si Samantha dahil na nanguha ng kahoy mga kababayan. So kagagaling lang nila sa school, di ba? Galing lang sila ng school. So mabuti ay naabutan ko dito sila. Kasi madali yung ulit nila kasi ngayon, Bernes mga kababayan. So naparito ako dahil merong mga sponsor natin na nag-utos sa akin nga papuntahan sila at kumustahin. So kumustahin muna natin sila mga kababayan dahil ngayon ko lang sila na-vlog. So, mahiya sana ako pero nandito naman ako. Hindi na lang. So kumusta yung pag-aaral mo? Okay naman kayo. Okay na kayo. Walang problema. So yun. So sana ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo. Anong grade ka? Grade 9. Grade 9. So si Kumaring Irene, anong grade? Grade 11. Grade 11. Grade 12. Tapos ikaw 9. So sana encourage ko lang sa iyo na ipagpatuloy mo yung pag-aaral mo para sa iyong kinabukasan. Yan kasi, unahin natin ang ating sarili bago yung ibang tao. Kasi kapag unahin natin yung ibang tao, papaano na tayo? Kailangan nga sikapin natin na matapos ang ating pag-aaral para makatrabaho tayo ng magandang trabaho. So, hirap kasi pag wala tayong pinag-aralan. Mahirap kapag wala tayong natapos. Kasi mainit, di ba? Ito, meron pa bang mag-journal? Napay mo journal din. So, ang journal sa amin kay 350 ang adlaw. Tapos init pag tayo. Muna nga, atong isod sa itong unang-una nga, samtang naapay mo tabang sa ato at eskwela, maning kamot kita og eskwela para makauman ta. Kaya kinay atong pag-eskwela, ang pag-eskwela nimo di man para sa uban, di ba? Ang pag-eskwela nimo para gyud na sa imong kagalingon. Para makatabang pod ka sa imong mga ginikanan. Mao lang na mag-aral ka mabuti, Maraya. Ang ganda ng pangalan. Ako si Maraya, di ba? So, mag-aral ka ng mabuti, di ba? Kapag may mangliligaw sa iyo, huwag muna. Unahin mo na yung pag-aral. So, kapag malaman ng sponsor na meron ka ng napupusuan, parang maalanganin na sila magbigay sa iyo. Kasi maisip nila nga baka naman
Masayang yung tulong. Baka naman pagising ko ay wala na si Maraya, di ba? So sana wag muna. Pagpatuloy muna natin ang pag-aaral para focus lang tayo sa ating pag-aaral. So yung anak mo rin, kailangan mong turuan sa magandang gawain para para makakonsentrate sa kanyang pag-aaral. Ilang taon na yung anak mo? 12. Sa bata pa. Ilang grade? Grade 7. Grade 7. Sana ay paaralin ng mabuti yung bata. Pag may allowance na college sponsor ay dapat mapunta sa magandang bata. Mapunta sa kanilang mabili sa kanilang mga kailangan. Para makita din sa ating mga sponsor na nagbunga yung mga biyaya na binibili. Para maganda. Di ba maganda? Nung una kasi, alam mo, maraming gusto nga may mag-sponsor rin sa kanila. Wala. Pasalamatan kayo dahil kayo yung mapili sa mga sponsor natin. Sa akin ay meron din akong mga pamangkin. Apat yung nag-aaral doon sa Malabo. Yun ang bawat linggo ay nagsusuporta pa sa kanila para makatapos lang sa kanilang pag-aaral. So, payo ko lang sa inyo nga magtiyaga tayo sa pag-aaral para naman po hindi yung mga biyaya na binigay sa inyo. Hindi masaya. So, ayan po mga kababayan, may nagpapadala ng tulong sa kanila sa ilang sponsor. Papasalamatan ko po ang nagpapadala ng kanilang tulong sa kanilang pag-aaral mga kababayan. Yung kanilang sponsor na si Tita Lo. Maraming salamat po sa iyo. Itong pera ay kinuha ko doon nila Ili. Doon niya pinapadala sa kay Ili. So nagpunta ako doon sa Davao para kunin ko yung pera nila para maibigay sa kanila. So, nandito na yung pera nila mga kababayan. Maraming salamat po sa iyo dyan. So, nandito na yung pera mo. So, iabot ko sa kanila ngayon. So, nandito yung listahan mga kababayan. Akong basahon. Si Maraya. Mag-abot tayo sa kanya ng 2.5. Maraya. Ito ay galing ito kay Tita Lo. At kay ito po sigan kay Samantha 2.5 din. Bigay mo yung 500 sa akin. Para walang barya. Bigay ako sa'yo ng 3,000. Tapos ibigay mo sa kanyang good! Ang utak ka talaga. Yung 500 bigay mo sa kanya. So, meron pa tayo natira ng pera. So, bigay natin doon sa kapila itong natira ng pera. So, si Juana nandun sa taas. So, punta tayo doon sa taas mga kababayan. Ano masabi mo sa ating pinakamabait ng sponsor na yun na nagbigay sa inyo ng allowance mo? Maraming salamat po, Tita Lo, sa allowance na binigay mo sa amin dito, lalo na sa anak ko kay Samantha. Makakaasa ka po na ito pong pera ilalaan ko po sa kanyang pag-aaral at sisikapin po namin na hindi po masasayang yung tulong po sa amin. Maraming salamat po. Ito naman, anong masabi mo? Dapat magpangako ka sa kita tapusin mo yung pag-aaral. Anong masabi mo sa ating sponsor ngayon? Maraming salamat po Tita Lo sa
pinapadala mo sa amin Allowance. namin sa allowance at sisikapin ko po na makatapos ako ng pag-aaral. Maraming salamat po. So yun. Salamat Thank you. po sa imong paghatod sa kuan diri sa allowance kay naghagod siya paghatod sa amo diri kuan. Tagaan jud nimo og panahon. Walay problema. Basta ikaw ayos. Basta kayo ayos. So walang problema kasi ako lang kasi ang naiwan dito. Si Mang This is Ili Sir Eli. nandoon sa Davao. Tapos may salon na siya. Kung gusto kayo magpa-straight ng bulbul. Bulbul! Buhok. Buhok. Sabi lang kayo sa akin. Punta tayo doon. Kay Mang Sir Eli. Magpa-straight tayo ng bulbul. O bulbul man. Buhok, boss. Magpa-straight tayo ng buhok. Kasi ngayong sunod nga linggo, mapunta kami nila ni Nanay Lorna doon kay Eli. So, maayos ko yung kanyang bangs ni Nanay Lorna. Tapos magpagupit din ako. So sa sunod, bigyan tayo ng Panginoon ng biyaya. Pwede tayo makapunta doon. Lalo na sa'yo nga nag-aaral. Pa-straight natin yung kilay mo. Anong gusto mo i-straight? Kasi kung kilay lang i-straight natin, kunti lang ang bayad. Pero yung buhok, mas diba? So para, din. So, pag may biyaya, maghati-hati lang, diba? So, thank you, Tita Lo. Nandito na yung pira mo. Puntahan ko muna doon sa taas yung iba pang mga bata na binigyan mo ng tulong. So ngayon ay magpapaalam na po ako at maraming salamat po sa inyong lahat ng walang sawang nag-suporta sa aking YouTube. At maraming salamat din kay Sir Ili at kay Peter Paul at kay Anday, Madam Yola, lalo na po kay Sir Paul. Maraming salamat po sa iyo. Hindi ako magsawa ng magpapasalamat sa inyo. Kahit man ay ako ay mahihain sa inyo, pero hinahanap ko pa rin kayo kahit nandoon kayo sa malayo. So, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Sana po mag-ingat kayo dyan palagi sa inyong mga paglalakad ninyo. So ako ay nandito muna sa ating lugar ngayon. Yun lang, maraming salamat po. Mag-ingat kayo dyan palagi. Bye-bye! Bye-bye ko, magdamarama.